Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Kenneth and today I will show you a really cool Git feature that will save you a lot of time on resolving conflicts over and over again. It's called RE. Bulol ako sa R. RE stands for Reuse, Recorded, and Resolution. By the end of this video, you'll understand what Git RE does, how to enable it, and how to resolve once and let Git remember it forever. And also where Git restores that memory. So without further ado, let's get started. So una, what is Git RE? So normally, kapag nagka-conflict tayo, kapag nag-revise tayo or merge, you will resolve it manually. You will resolve it manually. But kapag nag-merge ulit kayo at same conflict yung nangyari, guess what? Mag-resolve ulit kayo. So doon na papasok si Git RE. Kapag nag-merge ulit kayo with the same conflict, kukunin niya yung na-save na resolution and i-apply niya automatically. So it will save you a lot of time kapag paulit-ulit na lumalabas yung conflict na yun. Next step is how to enable it. Punta na tayo sa desktop ko. I will share my screen na. So paano ba i-enable si Git RE? So una, git config global re.enable true. So kapag in-enter mo yan, automatically pupunta siya sa git config nyo and eto na siya, re-enable. Basically yung command na yon is inad lang tong re-enable true. So kung ayaw nyo i-type yon, pwede nyo ilagay sa git config nyo to. And then gawa na tayo ng folder, make dir, ito na lang, demo RE. And then una, mag-initialize tayo ng git. And then gawa tayo ng file, echo hello world sa file.txt. Tingnan natin laman. So meron na tayong hello world dito. Git status, add natin yung changes, yung file.txt, and then commit natin. Initial commit. So meron na tayong unang commit for the main branch, and then binigyan ka ng task to create a login page. So check out tayo, and B for branching out from main branch, and feature login page. So andito na tayo sa login page. Una, gagawa ka na halimbawa ng login page sa file.txt. Login page. Halimbawa, ito na yung login page mo. And then, git status natin. Git status pala. File text. Git add natin. Git commit. Add login page. Ito. So, meron tayong login page. And then, naisipan mo na bigyan ng task yung coworker mo. Need niya gumawa ng login authentication. Sabihin mo, since di pa to na merge sa main, mag-branch out siya dito. So, git check out, branch out from login page to login auth. So, napansin mo login auth na to. And then, gagawa siya ng authentication. Halimbawa, nag-add siya dito ng login authentication. So, meron na tayong authentication. And then, dito na papasok yung, add muna natin, git status natin. Okay, git commit. Add login auth. Git log. So, login auth, login page, and login auth. Okay? Clear natin yan. And then, git check out natin yung main. So, una, i-merge natin si fit login main. Login page. Ayan. So, yung main natin, meron na siyang login page. Tapos, may binago ka kasi dinagdagan mo ng styles. So, punta tayo sa checkout and then fit login page. Edit natin yung file, login page with styles. So, may design na to. And then, git add muna natin, file text, git commit, and then add login page styles. So, kapag nag-git checkout tayo, main, and then git merge natin yung login page. Yeah, gumawa tayo ng login page and login page styles. So, may style na tayo sa login.
nagkamali si coworker mo at i-merge niya sa main without pulling yung changes mo sa pag-add ng styles. So kapag nag-merge tayo ng login auth, magkaka-conflict tayo. So ito na. Conflict content, merge conflict in file name, recorded pre-image for file text. So ito na papasok si Rieri. Take note na lang na una mag-resolve muna tayo. Ito. So alam natin na ito yung sa main natin. Main branch ang hello world. Sa atin tong login with page styles. And then ito yung sa auth. So, di na natin to kailangan kasi ito yung my styles na. Tama. And then, na-resolve na natin. So, git status natin, may modified, git add, file text, and git commit, and manual resolution. Okay. Wala nang status, clean na, git log. So, ayan. Okay. May initial commit. Nag-add tayo ng login page, gumawa yung friend mo ng login auth, and yung nag-add ka ng login page styles. And then, nagka-conflict and ginawa natin yung manual resolution. So, kapag tinignan natin yung file, ito na ang itsura niya. Take note na lang din dito. Para mapatunayan natin na nag-work si Rieri, i-reset natin siya for demo purposes para hindi masyado matagal yung pag-demo. So, git log natin to ulit. So, meron tayong dalawa para makabalik tayo sa login page. Yup. Git reset hard. Ito, dalawa. So, andito na ulit tayo sa login page. Tama. Kapag tinignan natin yung file, ito, login page lang meron tayo. So, wala pa yung styles and wala pang authentication. So, ano yung steps na ginawa natin? Una, nag-merge tayo sa login page, which is nakuha natin yung style. So, login page and login style. Ang sunod naman, i-merge natin yung auth, which is magko-conflict dapat to na na-resolve natin kanina manual, di ba? So, kapag in-enter natin to, okay, auto-merging file, conflict, nagka-conflict daw, pero ni-resolve na siya using previous resolution, which is yung ginawa natin kanina. So, automatic merge failed, fix conflicts, and then commit. So, tingnan natin, hindi siya naka-automatic na merge, pero automatic siya na resolve. Ayan. So, kapag tinignan natin, wala na akong ginawa. Alam niya na ito yung sa main, ito yung sa login page natin na feature, and then ito yun na authentication na merge natin. So basically, wala ka nang gagawin dyan. Git log ka na lang ulit. Wala pa. Git status. Ayan, may modified date. Modified file. Git commit, manual resolution, and then clean ng worktoy, git log. Yan. Done. Just imagine kung paulit-ulit yung nangyayari sa pag-merge mo ng authentication. So, tatanungin nyo naman ako kung asan yung resolution na yun. Ang resolution na yun ay andito sa, punta tayo sa git. Eto, rrcache. And LLS natin, meron dyang commit hash. And pasukin natin yan. And then, tingnan nyo to. So, itong pre-image, ito yung nangyaring conflict. Nag-snapshot si Git at nilagay niya dito. And then, ang post-image naman, ito yung fix natin. Saan to galing na hash na to? Itong hash na to is yung main branch natin, which is, makikita mo siya dito sa initial commit natin. Ito yung main branch na commit natin. 2B2, A2B2. Kapag NLS natin yan, sorry, LS, mali. Ito pala. Kaya pala, E2CE. Hanapin natin yan. E2CE. And wala. Ayun lang. Search nyo na lang. Hindi ko alam. So, ayun. Basta yun, may hash dito.
Basta yung resolution natin is napupunta lahat dito. Balik na tayo sa main camera. Always remember na lang na i-enable si Riri lalo na kapag malaki yung feature and madaming teams na nag-develop sa features na yon. To lessen naman yung pag-fix ng conflicts na na-fix na dapat. Maganda to sa team kasi isang person lang yung mag-fix ng conflict and then pwede nang ma-reuse ng lahat. Kasi pwede mo ibigay yung RR cache na pinakita ko kanina sa iba and then kapag nag-conflict sa kanila, automatic i-fix na yun lahat. So that's it for this video. Ngayon marunong ka na gumamit ng Git Riri na pwede mo ma-share sa teammates mo. Sana makatulong sa workflows nyo. And if you find this video helpful, educational na ako ngayon, don't forget to like and subscribe and share mo na rin kung feeling mo worth it naman ako. Sana all. And if you have questions, just PM me or comment ka lang below. Mag-reply naman ako kung tech-related yan. And bye-bye!